Yan yung perfect na yung tag-init mga kamangyan, kaya napakasarap kainin din yung sa bukid. Sakto din ho, dahil anihan na din sa amin. Ay, for the go. So ayan, bala rin na nga pala yung mga saging na saba na pinamili namin sa palengke mga kamangyan. At saktong-sakto lang ho yung hinog na rin para ho doon sa agawin natin na merienda. Ilang piling na saging din nga ho pala rin mga kamangyan, gawa ng marami-rami ho yung agawin namin ngayon. Gawa ng syempre, hindi lang ho kami yung makain. Salamat. Para hindi nga na yung makakatulong ngayon si paring Jun mga kamangyan, gawa ng syempre, busy-busy yun. Ay, sana all. Pero sa tunay mga kamangyan, kapag ganyan talagang anihan, bantay na bantay ho yun ni tatay. Kasi yung araw ho mga kamangyan, gustong-gusto ko talaga magluto ng saging kong yelo. Kasi I think naglilihi. Hala, naglilihi. Kasi sobrang init talaga ng panahon, parang gusto ko nalang magdabog. Hala, magdabog. Tapos so, nabanggit nga ni tatay na anihan na daw. Marami ho talaga silang nagatulong-tulong doon, ganyan. Ay madalas, ang pamerienda doon, tinapay, tubig, mga gayon laan. Kaya sabi ko kay tatay, kung maabot pa yung saging kong yelo na alutuin namin, ay di ho mas maganda para mapamerienda nga niyo yung mga magsasaka. Sakto din naman ho, na medyo late pa sila nagsimula, kaya sana umabot. Salamat. Ay after nga niyo namin mabalatan ari mga kamangyan, ayan nga niho, at ginayat-gayat na rin namin. Ewan ko, pero grabe na talaga yung tindi ng init ngayon. As in literal na nakakapaso siya. Kapag garniw pa lang summer mga kamangyan, ang madalas talaga na inabenta din sa amin yung halo-halo. Wala ho halos nagatinda ng saging kung yelo, madalas yan sa mga restaurant. So ayan, bali yan na ho pala lahat na nagayat mga kamangyan, at ngayon naman ho ay apakuluan ko naman ari. Tas diga ho, yan saging, malambot naman na yan, pwede na yan kainin, ganyan. Pero kailangan pa ho talaga yan napakuluan ng bonggang-bongga. Yung magaiba yung kulay niya, yung parang golden brown. Oh, golden brown. Mas alam nyo ka ho, nung nakaraan, nagtambay-tambay lang ho kami din sa bahay kubo. Di ho kami kumain ng tanghalian, pero nasa lilom naman kami. Alam nga naman doon sa pakagitna-gitna kami kumain, sobrang init doon, kami ay maiihaw. Salamat. Pero ayun na nga ni Hodi, enjoy kami sa pagtatambay, kwentuhan, ganyan. Tapos pag uwi namin ng bahay, nagulat si na kuya na sobrang iitim nila. At sunog na sunog yung braso nila kasi parang nakasando-sando sila nun eh. So doon namin na-realize na kahit yung hangin, sobrang nakakaitim na siya. Ay gini naman ho sa isang tabi mga kamangyan, ayan nga ni ho, at busy-busy si nanay at saka si Julina. Gawa ng magaluto daw nga ni ho sila ng adobong sitaw. Gawa ng syempre, dinin na rin ho kami manananghalian. Tapos naalala ko nga ni ho mga kamangyan, ng mga bata pa kami. Parang nga nila ho kami mapakain ng gulay ni nanay, nagaluto ho siya ng adobong sitaw. Literal na adobong sitaw lang yun, walang mga karne-karne, ganyan. Minsan ho, kapag nakakaluwag-luwag, kinasamahan ng karne, tapos yung karne lang ang piliin namin. Salamat. So ayan, inabantay-bantayan rin ho pala namin, aring nga yung pagpapakulo na rin saging din ni mga kamangyan, gawa ng baka mamaya iiga na, aroy ah. Aring nga ni ho, si Kuya Umpong at saka si Kim, inabalatan na ho, aring nilagang itlog ng pugo. Ay alam niyo na ho kung bakit gustong-gusto niyang mga yan magbalat ng ganyan, gawa ng mas marami pa yung inapapak kumpara doon sa inabalatan, talagang makukurot mo sa singit. Uy, hindi, bawal yun. Ay nung kumulo-kulo na nga ni ho, aring mga kamangyan, ayan nga ni ho, at nilagay na diyan, yun nga ni yung mga binalatan na itlog ng pugo. Grabe, ngayon pala ang inagutom na ako. So ayan, bali tuloy-tuloy pa rin nga no sila din mga kamangyan, at nabanggit ko naman na ho sa inyo na medyo madali na ho yung pag-aani din sa amin. Gawa na naupa na lang ho doon sa harvester. Dati ho kasi manong-mano as in tao talaga. So ngayon ho, diga nakasako na siya. Dali no yun ang mga magsasaka doon sa kabilang kalsada gamit ho yung kangga. So, depende ho kung ilan sako yung kaya nila at kung ilang balik. Nagtunaw na rin ho pala si Kuya Julius niya din ng asukal mga kamangyan, gawa ng yung nabili ho namin. Hindi ho so brown na brown o parang papula na yung kulay. Medyo light lang ho yung kulay ng asukal na nabili namin. Ay kailangan ho doon yung makulay. Makulay? Ano yung kulay blue? Hindi. Kumbaga para talagang buhay na buhay ho yung ating saging kunyelo. After ko nga yung mailagay yung asukal diyan mga kamangyan, ayan kailangan ulit yung pakuluan diyan ng bonggang-bongga. Ay nilagay ko na rin nga niyo pala yung mga sago diyan mga kamangyan, at alam nyo ga talagang perfect combination sila. Oh, perfect combination. Alam niyo naman ako mga kamangyan, nabanggit ko naman ako before, na sa mga sahog ng halo-halo, ang pinakagusto ko talaga ay yung saging, yung sago. So ngayon, ayan pinagsama na. Kaya parang maglulumpasay ako sa saya. Huy, grabe, napaka-OA. So ayan, nagintindi na rin pala sila ng yelo din mga kamangyan, at buti na lang talaga meron kaming ice cry nation. So yun nga niyo, yung ice crusher, so mas napadali. So ayan, after ilang minutes nga niyo mga kamangyan, sa wakas nga niyo, at naluto na rin, tapos yung itsura niya para siyang sinulbot. Yun yung tawag din sa amin mga kamangyan, basta yung saging na matamis. Naglagay na rin pala ako sa isang lagayan diyan mga kamangyan. So nga niyo, na late na kami natapos, siguro mga alas 12 na rin ng tanghali, at late na rin talaga. Dapat to kasi mga 10 a.m. or 11 a.m. are. Kaso huli na, naging tanghalian. Salamat. Buti na nga nila ang dinhot, nakapagluto si nanay kanina nung adobong sitaw na may karne. Ako nga niyo, ay dalhin na rin yun doon. So nang hindi pa ata sila nakakain ng tanghalian. Ano naman si tatay, hindi agad sinabi. Salamat. At sakto pa rin nga niyo, aring ginawa namin mga kamangyan, gawa ng after ho nila kumain ng tanghalian, ay dari nga niyo, at meron silang panghimaga. So sana all naman. Dahil nga niyo, natakam na rin ako mga kamangyan, at dari nga niyo, at naglagay na ako ng yelo din nga niyo sa isang lagayan. Tsaka ko na ho nilagay sa ibabaw yun nga niyo niluto natin na saging. Tapos ho, yung gatas. At grabe, itsura pala ang unar mga kamangyan, talaga namang nakakatakam na. Isa lang talaga yung masasabi ko mga kamangyan, perfect na perfect talaga ngayong tag-init. As in, kailangan natin tong lahat. Grabe, napaka-OA. Ikaw mga kamangyan, kanina apakarami na natin nilagay na asukal, at talaga namang tumamis na rin ng bonggang-bongga. Siyempre kapag nilagyan ng yelo, nababawasan yung tamis, kaya mas okay kung lagyan ulit yan ng asukal. Medyo rin ho ulit lagyan niya ng condense, ng evap, depende ho sa inyo. Salamat. Tapos nagmerienda nga niyo yung mga kasama
kasamahan ko din ng mga kamangyan. Pakita ko sa inyo, gawa nang may nagpadala sa akin ng mga bag. Grabe, sobrang generous nila, sobrang dami. Pinadala nga niyo pala rin ng Sassy Bags PH mga kamangyan. Ang ganda ng quality, ang gaganda ng design. Direct bodega supplier ho pala sila mga kamangyan, kaya ang mumura ho ng mga items nila. Range lang siya sa 1,200 to 1,850, pero merong mga tig 8,000. Lower yung price nila kumpara sa mga mall. Meron din 500 to 1,000 kung gusto ninyo. Ayun, kung gusto nyo rin ng ganito mga kamangyan, ako i-follow nyo lang yung kanilang page. Baka kayo na yung sunod na mabigyan ng bag. So ayan, tingnan nyo naman mga kamangyan, grabe, napakasarap talaga pagmasdan ng view din. Dahil nga niyo, medyo naparami-rami talaga yung pagluluto namin ng saging kunyelo mga kamangyan. Kaya rin nga niyo, at dinala na ni tatay din sa may labasan. Gawa ng dinner nga niyo, maraming pang mga nagatambay-tambay, nagalaro-laro ng mga bata. Manigurado yung magugustuhan din ho talaga nila ng bonggang-bongga. Pero I think mas magugustuhan nila yung jeansito. Hindi, bad yun. Ayun nga niyo mga kamangyan, grabe, sobrang nakakatuwa nga niyo silang pagmasdan diyan. Parang maiiyak-iyak na ako. Grabe, napaka-arte. Ayun nga niyo mga kamangyan, kasi syempre kung atingnan nyo naman, simple lang talaga yung merienda na yan. Pero grabe ho yung mga ngiti nila, at yun talaga yung masarap sa pakiramdam, yung makita mo yung mga ngiti nila. Makikita mo na grateful sila, ganyan. Sa tunay yung mga kamangyan, kapag yung abigyan, parang aganahan ka na magbigay lagi. Sa sobrang gana, parang gusto ko silang ipagluto ng lechon. Hala, bakit lechon agad? Ayun ang mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo ng ating page at i-share yung video, no? O siya, hanggang dito na lang ang ating video at kami magamarienda pa din. Bye-bye, love you. Huy!